It is our earnest hope that after years of deliberation and discussion, this committee, with our guidance and assistance, will finally pass, again, will finally pass for the third time, will finally pass this important piece of legislation that will benefit and protect our heroes at seas. Bakit ko po paulit-ulit na sinabi will finally pass? I'll tell you briefly. Ito pong aking napag-alaman. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kasamaan po namin sa Congress, at ito po ay nakapasa na. Now, ang balita ko po dito po sa Senado, hindi po ito nakaporma dahil meron daw po mga naglabi. And I'm giving a stern warning doon sa mga maglalabi, mag-attempt. Wag niyo pong gagawin yan because I will fucking expose you. Kahit na sino pa kayo, pag pumunta kayo rito sa Senado at kayo po ay naglabi para itong Magna Carta for Seafarer na hindi matutuloy, I will expose you. Again, for the end time, I will expose you. So wag kayo mag-attempt na pumunta dito sa Senado at maglalabi para hindi mapasa to dahil mapapahiya kayo at mapapahiya kayo. I promise you, kahit sino kayo, babanggain ko kayo. Magbagaan tayo, makarating tayo kahit sang impyerno. I'm sorry to my colleagues. I just got carried away. Hindi po ako papayag under my watch na yung kapakanan po ng ating mga OFWs at seafarers ay malintana dahil sa mga lobbyist na ito. Ito yung mga salot ng lipunan. And I will not allow it. Subukan nyo, maglabi kayo sa Senado. Again, for the end time, I will expose you. Para hindi na ko tayo magkahiyaan, huwag na ho kayo mag-attempt na maglabi rito para harangin po itong Magna Carta for seafarers. Salamat. Now, we shall now start the discussion proper for a more orderly flow. Does any member of the committee wish to make any manifestation or deliver an opening statement? Mr. Chairman. Senator. Okay, so I would recognize Senator Bong Revilla, Vice Chairperson of the committee, is being recognized. Sir? Good morning to our Honorable Committee Chairperson, Senator Rapi Tulfo, members of the committee, distinguished colleagues, our resource persons and guests, magandang umaga po sa inyong lahat. Hingid po, hindi po lingid sa ating mga kaalaman na nabigyan daan ang pagkakabuo ng ating bagong komite dahil marapat lamang na tutukan ang karapatan at kaligtasan ng mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa iba't ibang mga bansa sa hangad na para sa isang magandang buhay at magandang kinabukasan. I pledge my commitment to support crafting meaningful legislation that immensely contributes to promoting the rights, safety, protection, and welfare of our dear migrant workers. Ito po ang dahilan, ito po ang aking dahilan sa paghain ng Senate Bill number 1104 o ang Magna Carta of Magna Carta of Filipino Seafarers na naglalayong maprotektahan ang mga karapatan ng ating mga seafarers at ng kanilang pamilya. In 2020, we have over 1.77 million overseas Filipino workers who brave foreign shores and distant lands in search of greener pastures. Of these figures, 217,223 have been recorded, the seafarers. Prior to the pandemic, we deployed almost 500,000 seafarers every year. Patunay po lamang ito na saan mang sulok ng karagatan, mayroong marinong Pinoy. Dahil sa di maikakailang kontribusyon ng ating mga marino sa ekonomiya ng bansa, nararapat lamang na gumawa tayo ng mga hakbang upang siguraduhin na walang malalabag na karapatan nila mula sa makatarungang mga kontrata hanggang sa disenteng lugar ng trabaho at katanggap-tanggap na kapaligiran sa paghahanap buhay. Ang lahat pong ito ay nakapaloob sa
isinusulong nating Magna Carta of Filipino Seafarers. At katulad nga ng sinabi ni Senator ni Raffy, ng ating chairman, na dapat lamang na pangalagaan itong ating mga seafarers na ito, itong ating mga marino. Kaya kung sino man yung mga magtatangka na i-block itong panukalang batas na ito, marami kayong kalaban sa Senado. At kasama ko ng ating magiting na chairman, Senator Tulfo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you very much. Excuse me. Senator Bong Revilla, Jr., Vice Chair of this committee. Senator Robin Hood Padilla is being recognized. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo, Senator Raffy Tulfo, at sa ating pong pangalawang tagapangulo, Senator Ramon Bong Revilla, at sa lahat po ng ating mga bisita. Mabuhay po. Assalamualaikum. Bismillah. Ako po ay gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na malapit po masyado sa puso ko ang mga seaman sapagkat 3 sa aking mga kapatid ay naging seaman. At ang isa nga po ngayon ay governor pa ng Camarines Norte. At ako din po ay nakagawa din ng mga pelikula na ako'y seaman. At naranasan ko din po ang mapunta sa laot ng 7 araw sa gitna ng West Philippine Sea. Talaga hong inalug-alug din ho ang aking pagkatao dahil mahirap po ang mapunta sa gitna ng dagat, lalo na sa Kalawakan. Kapag sinabi pong Kalawakan, wala ka nang makitang mga isla. Napakahirap po. 7 araw lang po yun, pero talagang wow ang experience ko. Ang akin pong usapin na gustong buksan po dito ay sundan po ang sinabi ng ating pong mahal na tagapangulo at pangalawang tagapangulo na panahon na po para kilalanin natin ang kabayanihan ng ating mga seaman sapagkat sa katotohanan po ang kagabi, nag-uusap kami patungkol sa budget ng 2023. Ipinaliwanag po doon nung aming speaker doon na ang GDP natin nanggagaling lang din sa mga napakalungkot po masabihin na wala naman tayong na-export kundi yung skills ng ating mga OFW. At ang isa po dyan sa ating mga kinikilala ay yung mga seaman. Katunayan, $6 billion po ang naipasok nila noong 2021. Isipin niyo po yun, napakalaking halaga po nun, napakalaking tulong para sa ating ekonomiya. At napakaganda rin po na nabanggit ng ating tagapangulo yung tungkol po sa 2006 pa, tayo po ay meron ng galing po sa International Labor Organization at dapat po itong kilalanin sapagkat iyan ho ay ang mga batas po, katunayan, ang mga batas po, nasa konstitusyon din po natin yan, na ang mga batas din na may kinalaman sa international, kinikilala din yan ng ating saligang batas. At napakaganda po na patitibayin nito ng mga bills na isinulong na katulad po ng isinulong po ng ating tagapangulo. Actually, 8 po itong bills na galing kay Senator Tulfo, Senator Estrada, Senator Subiri, Senator Villanueva, Senator Hontiveros, Senator Angara, Senator Gatchalian, Senator Revilla. Napakalakas na po nito. Napaka-imposible po na hindi pa ito pumasa. At ako po ay mananawagan na doon po sa humaharang po nito na siguro po may mga pagkakataon na dapat nating tanggapin din na mayroong mga panahon na matatalo tayo. At sa panahon na ito na po yun siguro, dumating na po yung panahon na tanggapin na lang po ninyo na natapos na po ang maliligayang araw ng inyong pananamantala at bigyan naman po natin ng pagkakataon yung ating mga seaman na magkaroon naman po ng tinatawag nating proteksyon sa lahat ng klase ng pang-aabuso. Kaya ako po ay bumabati
sa ating pong mahal na tagapangulo at pangalawang tagapangulo na ito pong hakbang na ito ay matagal na pong inaantay ng ating mga bayaning OFW, lalong-lalo na po ang mga seaman. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. Kanina po, bakit po ako galit na galit? Dahil marami po akong karanasan tungkol sa pakikisalamuha at pagtulong sa ating mga seafarers. At karamihan po doon ay mga bad experience, meaning masama ang loob ko dahil nakikita ko yung pang-api na ginagawa sa ating mga seafarers. Especially itong mga private maritime and mining company. Hindi po binibigay yung sweldo ng mga seafarers. Binibitin. Kinakaladkad pa yung mga seafarers natin sa korte dahil alam nila may pera sila at ang mga seafarers walang pambayad sa abogado, nababaliwala na lang po yung claims nila dahil ayaw nang lumaban ng mga seafarers. Ipinapasa Diyos na lamang yung kanilang hinaing at nananalo po ito mga maritime companies na hindi nagbibigay ng tamang sweldo at benepisyo. Kaya nga po sabi ko kanina, hindi mangyari ito ngayon under my watch because I promised them nung hindi pa ako senador na one of these days, good things will happen. Sa kampanya ko po, ipinangako ko po sa mga seafarers to OFW na I will protect them. And I'm just trying to walk the talk. Kaya nga po, sa lahat ng private maritime and mining company, tulad sabi po ni Senator Robin Hood Padilla, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na. Puputulin ko na po ang inyong mga sungay, buntot at pangil. Hindi na po ubren dito. Hindi na kayo ubra ngayon. Dahil nung last time na balitaan ko, ang dami nyo raw kayo, mga taga private maritime and mining companies, naglipa na raw po kayo sa paglalabi para harangin ito. Again, paulit-ulit po, para wag na tayong magkahiyaan, wag nyo na pong gawin yan. Dahil I will expose you. Papahiyain ko po kayo kahit saan korte tayo makarating. Babanggain ko kayo kahit na sino pang padrino nyo. I don't care. Maraming salamat po.